Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa The Mga Has Interviews. Ang atin pong pag-uusapan yung pagkahati-hati natin online o yung mga toxic na mga kampo na naganap nung eleksyon at tila nagaganap pa rin ngayon. Ang panauhin po natin napakahalaga ng mga inakdang aral tungkol dito. Si Miss Nicole Curato, abay PhD holder po ito. Halos dose-dosena po ng mga scholarly reports ang nagawa mula 2006. Siya po ang co-author nitong Parallel Public Spheres, Influence Operations in the 2022 Philippine Elections. Siya po ay kasama din po sa Canberra University of Canberra bilang professor. Good morning, Miss Nicole. Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. All right. Umpisahan po natin. Batay sa inyong pag-aaral, ano ang masasabi ninyo sa nangyari at paano nahalal ang administrasyong Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang halalan? Nako, simple lang naman po yung mensahe ng report namin. So, batay sa pag-aaral ng team namin, naobserbahan namin na nitong 2022 elections, parang magkakaibang realidad ang ginalawa ng mga Pilipino. Hindi katulad dati, syempre I'm revealing my age here, pero hindi katulad dati na pag alas 6:30 ng gabi, marami sa atin nanonood ng primetime news. At itong primetime news na ito or yung headline sa dyaryo, yun yung nagiging batayan ng discussion natin kinabukasan. Pero dahil nga sa internet, dahil sa social media, unti-unting nag-iiba yung mga realidad natin. So ako mismo nung sumisilip ako sa Twitter nung elections, nakikita ko yung mga nagte-trending na topic, parang, teka lang, hindi ko gets. Anong nangyayari? Anong pinag-uusapan nila? So, isa yon sa indikasyon na may iba-iba na tayong mundo na ginagalawan na iba na yung sources ng information natin sa isa't isa. So, kung babalikan natin yung tanong mo, so ano nangyari noong 2022? Noong 2022, mas na-emphasize lang siya. Nakita natin na yung source ng facts hindi lang opinion, facts ng Pilipino iba-iba. Best example dito, yung parehong kampo, sabihin na natin pula at pink, parehong kampo naniniwala sila yung mananalo. Yung isa batayan survey, yung isa batayan bilang ng tao sa rally. So actually, sa tingin ko, mas swerte tayo na nagkaroon ng peaceful transfer sa Pilipinas kasi napaka-vulnerable ng Pilipinas. Sa tingin ko, nasa punto na tayo na hindi natin kayang tanggapin yung realidad ng isang kampo. Yung tingin natin, isang kampo, biktima ng kasinungalingan. Yung parehong kampo, whether pink o pula, tingin sa isa't isa, biktima ng historical distortion. So para sa amin, yun yung nakaka-alarm. Parallel yung mundo natin, hindi tayo nagtatagpo. Alright. Dalawang punto po. Sabi ninyo, hindi lang ito sa 2022 elections yung nakita. Ibig sabihin, sabi ninyo may mga impostor websites o bloggers na parang mula pa actually ng nakaraang eleksyon, nandiyan na aktibo. Pangalawang tanong, magkano ba ang mga ganitong operations? Mahal ba to? At sino ang may kayang gumawa nitong tinatawag ninyong influence operations? Yes, so kung maaalala natin noong 2016, ito nga yung usapan no, na parang may mga fake na website, may mga vloggers or bloggers na parang ang reputation ay magaling mambuli at mag-put on the spot ng mga tao na hindi nila masyadong type dahil magkaiba ng political opinion. Pero ang naiba dito sa 2022, medyo mas subtle na siya, na parang hindi lang siya basta kasinungalingan na madaling i-fact check, parang nabuo na yung kwento. At dahil nabuo na yung kwento, nabuo na yung narrative, bahagi na siya ng pang-araw-araw na conversation na hindi mo na masabing kasinungalingan kasi kwento na, buo na yung kwento. So ang tanong mo, sino ang makaka-afford nito? Hindi natin ikakaila na napakalaking pera ang involved dito. Merong ibang mga fake account operators na makakatanggap ng 20,000, yung iba umaabot daw sa 80,000. Pero para sa amin ng co-authors ko, ang hindi issue dito yung yung mga nababayaran na fake account operator. Ang issue dito, sino ba talaga yung mga kumikita? Sino yung mga architects ng mga ganitong influence operation? At ang mahirap dito, hindi natin alam kung magkano kasi pailalim, patago, pero walang gustong umamin dun sa top level. So dun yung pressure sana. Dun sa mga malalaking advertising agencies or PR firms na alam naman ng lahat kung sino yung kliyente nila, pero parang tanggap na rin na bahagi siya ng trabaho. Ngayon, ma'am, para lang malinaw natin, kasi mukhang parehong kampo
pwede bang sabihin natin na may influence operations na ginawa? Yes, actually para sa akin yung concept naman ng influence operation, hindi naman automatically ibig sabihin masama siya, di ba? Na parang lahat naman tayo gusto nating kumbinsihin yung ibang tao na maniwala dun sa gusto nating sabihin. Nagiging problematic lang siya una sa lahat kung hindi patas yung laban. Kung Okay. yung isang kampo, sobrang dami ng pera na kaya niyang i-influence yung mas maraming tao dahil kaya niyang magbayad ng mga influencers, kaya niya magbayad ng ibang mga mamamahayag o magpapanggap na mamamahayag. So kahit sabihin natin na parehas na kampo naman sumubok na impluwensyahan yung opinyon ng iba't ibang tao, ang mas mahalagang tanong para sa akin sa mga Pilipino is, sino yung mas nakakalamang? At kung merong mas nakakalamang, ano yung pwede nating gawin para gawing patas ulit yung laban? Okay. So nakakalamang meaning yung scale ano po ng influence operations na largely pondo o pera ang parang pinaka-oil o pinaka-trigger. Pero sa maraming tao, parang nagkaroon sabi ninyo na itong mga influence operations na to dikit sa mga hardened political entities. Ano po? Paano yung nasa gitna na hindi naman mga botante? Sabihin natin 31 million versus 16 million. Hindi naman siguro lahat ng 31 million ay kabahagi ng influence operations. Kumbaga sila yung nag-benefit o parang naniwala doon sa influence operations. How do you scale the parang the problem of the broad gray middle na hindi kasama sa dalawang kampo? Yes, I'm so happy you asked me that question kasi part din ng research namin noong mga April and May 2022. Ako bumabad talaga ako sa communities, sa isang slum community sa Quezon City, sa isang resettlement site sa Tacloban na mga nabiktima ng Yolanda. At karamihan talaga sa kanila ay masasabi nga nating bahagi ng 31 million. At nung pinapakinggan ko yung mga kwento nila, of course, nanonood sila ng TikTok. Of course, nanonood sila ng YouTube. Yung iba nga active commenters. Pero yung mga kasaysayan nila kung bakit sila naniniwala sa Marcos administration, Malu, ang lalim ng hugot eh. Yung lalim ng hugot is yung lola ko nakasali sa piyesta na ginawa ni Imelda dito nung nagpaletsyon siya nung 1970s or nung 1980s. Or kami, nakatanggap kami ng Nutriban, naaalala ko yun. So, masasabi natin na okay, meron nga sigurong mga influence operation na nakakonvert ng pag-iisip ng ibang tao para botohin si President Marcos, pero hindi naman sisikat yung mga ganong influence operation kung wala siyang hugot na panggagalingan nung iba pang 31 million or kahit nung hindi ibang mga bumoto. So parang I think yung kailangan pag-usapan dito is ano ba yung pinanggagalingan ng mga tao na sumusuporta? Hindi pwedeng lahat sila naloko, hindi pwedeng lahat sila utu-uto. Meron silang pinanggagalingan na kailangan natin respetuhin at maintindihan. Okay. Ngayon, sabi ninyo, respetuhin, pakinggan, maintindihan. Pero parang dito sa nakaraang eleksyon, masyadong mabilis na nagbabansag na puro trolls kayo, puro bayaran kayo. Sino yung bayarang trolls at sino yung botante na talagang naniwala lang? Sabi nyo nga, may hugot na malalim. Yeah, actually, isa yun sa part ng report na yun. Favorite ko talaga na part na report. Yun yung ibang tinatawag na responses to influence operation. So usually yun nga yung canceling at saka yung brigading, di ba? Yung brigading is yung mass reporting ng mga troll accounts. Yung canceling, alam naman natin to, yung mga celebrities or kahit nga negosyo, di ba? Na parang, sumusuporta kayo sa mga politiko hindi namin type or sabihin na lang natin na si Ella Cruz, di ba? Kinancel after sabihin na history is like chismis. Yung isang finding namin dun sa report is that yung mga ganitong tactics para labanan yung mga tinatawag na influence operation, nagba-backfire siya, hindi siya ganun ka-effective. So kung pwede natin gamitin case study si Ella Cruz dito, no parang meron siyang isang interview, sinabi niya na after daw siyang i-cancel, after niya sabihin yung history is like chismis, niyakap daw niya si Senator Amy sa set ng Made in Malacanang. Kasi ang sinabi niya kay Senator Amy, ako 1 week pa lang ako binabash, hindi ko na kinaya. Ikaw dekada-dekada kang binabash. Parang ang lakas-lakas mo pa rin. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung mga minsan, yung mga feeling natin na pwedeng labanan yung mga opinion na hindi natin gusto online, bahagi rin pala siya ng kwento na, sabi sa inyo, biktima yung mga Marcos eh. Sabi sa inyo, biktima yung mga supporters ng mga Marcos eh. Sabi sa inyo, bully sila eh. So dun kami medyo nababahala na yung ibang strategies na tingin ng iba na nakakatulong para labanan yung influence operation, nagpa-backfire pala talaga siya.
Okay. Paano nyo ngayon, ma'am, i-distinguish yung kunyari yung influence operators ng kabilang kampo at yung parang tipong mamamayang Pilipino na gusto lang makinig o gusto lang magsuri ng mga pangyayari pero parang takot. How do you really try to convert them and offer independent, honest opinion na parang kapani-paniwala? Yeah, oo nga. Actually, mahirap yon kasi parang hindi naman natin masasabi na meron talagang pure form of opinion, di ba, ngayon? Kasi nga halo-halo na yan sa social media. Yung isang suggestion namin dun sa report, una sa lahat, ay follow the money. Sino ba talaga yung nagpopondo nito? At mahirap siyang malaman, pero kailangan nating alamin kasi una sa lahat, meron siyang bina-violate na campaign finance, halimbawa, di ba? So yun yung unang-una sa lahat, sinong nagbabayad? And mahirap siyang malaman. Mhm. Pero ikalawa, ako talaga dun sa trabaho na ginagawa ko dito sa research bilang isang sociologist, bilang babad naman talaga ako sa field, nakikita ko naman na hindi naman utu-uto ang mga Pilipino na nag-iisip, kayang mag-reflect na mga Pilipino, nagtatanong tayo ng mga mahahalagang tanong. Ang mahirap lang, konti yung oportunidad kung saan pwede talagang makapagmuni-muni ng maayos. Kasi nga, ang nagiging public sphere natin ngayon ay ang social media, ay ang TikTok. Pero Okay. may iba kaming mga pag-aaral at experiments na ginawa na kung bibigyan talaga ng opportunity na makipag-usap mata sa mata, puso sa puso, ang mga Pilipino na iba-iba yung opinion, actually ang gaganda ng findings na naiintindihan natin na hindi pala tayo yung magkakaaway dito. Merong mga mas makakapangyarihan na nakikinabang sa division na ginagawa nila ngayon. Okay. Ma'am, tanungin natin ito, itong audience sa online, yung social media accounts sa mga Pilipino, ang sabi ng We Are Social at Hootsuite, halos 62% may online accounts. Halos 80+% ay may mobile phone. Pero hindi lahat ito ay parang mga smartphone. Ano po? Ang problema, ibig sabihin kung parang 62% ng mga 110 million Filipinos ay may access online, may natitira na mga 40+%. Ibig sabihin, kung 110 million tayo, malaking bahagi yung offline o yung walang access. At kadalasan, siguro ito yung mga hindi kayang magbayad ng internet connection na malakas o bumili ng smartphone. So, how do you square a circle like this? Na parang kalahati siguro ng mamamayan, isa online, kalahati naman offline. So, paano yun? Yung online, offline relationship ng conversation. Ang sabi ng mga dalubhasa ng media and communications ngayon, hindi na daw tama gumawa ng distinction between online and offline. Parang Okay. ang buhay daw natin ngayon, kahit technically offline ka, kahit technically sabihin na natin wala kang cellphone, technically, yun man yung totoo, pero yung flow ng information, magkakabit na talaga siya. So kahit sabihin natin na isang mangingisda na pumapalaot ng alas 4 ng umaga, cellphone lang yung gamit, hindi naman siya nasa Facebook. Pero yung batayan ng mga desisyon niya sa pang-araw-araw, yung kaalaman niya tungkol sa lipunan, hindi maaari na nakaseparate siya doon sa impormasyon na nakukuha niya sa mga kapamilya, kapitbahay, or kahit sa barangay na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. And I think yun yung emphasis din ng mga digital rights advocates, yung tinatawag nila na inequality or data poverty. Kasi kung hindi nga equal yung access natin sa data, may mga taong napag-iiwanan talaga, hindi nila kayang gawin yung research sa sarili nila, nakasalalay sila dun sa research ng ibang tao na may access sa Oh. internet. Yun ang isa rin ng phenomenon in recent years, mula 2016 lalo na, yung lahat ng sinasabing legacy media o traditional media, may online platforms na rin. Ano po? At may mga pangyayari na minsan parang magugulat ka dahil ang kanilang sinusundan na news lead ay yung Twitter o TikTok o Facebook. So parang tipong may gray domain na ngayon din na ang legacy media at ang online media at social media parang isa na lang mundo. Pero parang na-amplify kung ano yung mga pangyayari o mga binahaging impormasyon na maaring mali nasasama sa pagbabalita, radyo, TV at dyaryo. Ano po tingin niyo doon? Is this a good thing na parang may convergence o merong stretch ang mga legacy media sa online at social media?
Kaya actually dun sa report, tingin ko yung pinaka-controversial na sinabi namin dun is parang humina na talaga yung influence ng legacy media. Hindi ako makatulog noon, Ma'am Malu. Talagang inisip ko, sasabihin ba talaga natin to? Pero Okay. siguro, napakahalaga rin na i-emphasize nga ng point na yon precisely because of what you mentioned. So, dun sa ilang interviews na ginawa ko sa mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong Pilipino as in mga lalatero ng jeep, nag-buy and sell, nagbebenta ng insurance, bahagi yun ng research namin, hindi lang puro online. At pag tinatanong namin kung ano nga yung opinion nila sa legacy media, ang main issue nga nila is hindi naman talaga yung fake news or yung kasinungalingan, pero yung tinatawag na spin or minsan yung headline tingin nila may kinikilingan. Napapansin yun ng ordinaryong Pilipino, kaya hindi na rin natin sila masisisi na lahat naman pala may bias eh. Doon na lang ako sa bagong news channel na mas ina-amplify yung gusto kong marinig. So may ganong bahagi. Pero tungkol naman dun sa sinabi niyo na yung mga legacy media nga, nagbe-bleed na yung ano nila, information nila kinukuha sa Twitter. Meron kaming isang pag-aaral na ginawa with so-called democracy frontliners, yung mga lumalaban sa fake news. At isa dun sa findings or suggestions nga nila para labanan yung fake news, sana mag-invest ulit tayo doon sa mga local journalists. Mag-invest naman tayo ulit doon sa mga babad talaga sa community na journalists. Hindi yung nangyayari ngayon na halimbawa may disaster na nangyari sa ganitong probinsya, may netizen na nag-post ng picture, tapos syempre yung editorial newsroom na parang, breaking news, kailangan i-post na yan. Syempre, kailangan may editorial checks pa rin. Pero nasa Twitter na, nag-viral na. So doon lang tayo mag-rely. Tapos biglang malalaman natin, ay, hindi pala tama yung picture. So parang ang siguro mas malaki yung problema dito na legacy din ito ng underinvestment with local journalists, di ba? Na parang sana hindi lang sa fake news yung priority natin, pero doon sa pag-build ng capacity at pag-invest ulit doon sa mga magagaling na mamamahayag na nasa community mismo. Opo. Sabi nga nila, ang nangyari sa panahon ngayon na, di ba, here comes everybody nung nagkaroon ng internet. At natuwa tayo. Pero ngayon, tawag ninyo multiverse of, well, sabi ni Professor July Tihanki, metaverse of madness. Parang ganun yung nangyayari, ano? Multiverse of disinformation. And punta tayo dun sa point ng disinformation na sinasabi ninyo. Ano ba talaga yun at core? Iba pa ba yun sa fake news? Oo nga, ang dami ng media literacy lessons na nagsiseparate ng disinformation, misinformation at fake news. Pero para sa akin, bilang sociologist din, ang pinaka-defining feature talaga niya is may intention talaga siya to mislead. So iba to dun sa tita mo na nag-share na kailangan mo tong inumin para mawalan ka ng diabetes. Parang baka well-meaning naman si tita. Pero yung disinformation talaga, at ito babalikan ko yung study ni Jonathan Ong at ni Jason Cabañez na meron talagang architects na gumagawa ng disinformation para sa pakinabang ng isang politiko or sabihin na natin na para sa pakinabang ng isang negosyo. So for me, yun yung defining feature. Kaya pag nakakakita tayo ng suspicious na news, para sa akin, ang unang tanong, sino nakikinabang dito? Okay. So ibig sabihin, babalik tayo dun sa sino nakikinabang at sino nagpopondo. Pero mahirap hulihin yun, ano? Sabi niyo po. Oo nga po eh. At yun din yung pinag-aalalahan namin na pag pinagde-debate na sa Senado yung kailangan ba ng anti-fake news law, kailangan ba natin ng cyber libel, yung mga ganyan. Parang ang nagiging primary consideration dito is paano ba mapoprotektahan yung reputation ng mga politiko. Di ba maririnig mo yung mga testimony nila, ako nga may fake news nga tungkol sa akin. Pero parang yung point namin, teka lang, it's not about you. Di ba? It's about the citizens. It's about how we create an environment kung saan pwede tayong matuto sabay-sabay bilang Pilipino through credible information. So medyo nag-aalala nga kami kung paano yung intervention on the policy level, kung ang gumagawa ng mga policy, nakikinabang din naman minsan sila mismo sa disinformation. Sila yung purveyors, ano po, ng disinformation. Ngayon, Miss Nicole, ang problema doon sa fake news, actually parang tipong, di ba ho, si Donald Trump ang unang nag-coin yan against the storied newspapers of the West, like New York Times or Washington Post. And then it became so repeatable, pero hindi klaro ano yung kasama, ano yung hindi kasama. Parang sa journalism, ang amin hong pangamba, parang tipong ang news, hindi dapat sinusukat as fake, kundi accurate, fair, and balanced. Di ba po? Parang ngayon, pwede kami talagang magkamali dahil halimbawa misspelling o mali yung pagkakuha ng pangalan, pero hindi necessarily fake news yun.
Ang problema doon sa fake news sa ibang bansa, ginagamit ng mga authoritarian leaders na entry point to suppress press freedom. Di ba po? Parang yun yung isang parang unusual situation ngayon na fake news. Sabi nyo nga, yung mga nakikinabang doon, sila din yung ngayon gusto magsabatas ng legislation against fake news. So, how do you really define it? Kasi parang ang daming nagbabasa o nagche-check nung sinasabing fake news, but the damage is done already. And government is supposed to have its prerogative to promote its own propaganda. Di ba po? Oo nga po. So yung labanan nga ng definition, tama kayo, no? Kung sino yung nagsasabi kung alin ang fake news, siya yung makapangyarihan, di ba? Na parang kung may isang, let's say, presidente ng isang bansa na sinabi, fake news ka, hindi ka pwedeng pumasok sa press corps na nagko-cover ng president kasi hindi ka legitimate media. So I think yung question kung ano ang fake news, yung political answer dyan is kung sino yung may kapangyarihan. Siya yung nakakapagsabi kung alin ang fake at hindi fake. Pero kung pwede ko lang din pong i-share, meron kaming isang ginawang forum, 24 ordinary Filipinos. Pinagsama-sama namin sa isang forum. Tapos tinanong namin, paano ba ninyo ida-diagnose kung ano yung problema sa fake news at disinformation? Ma'am Malu, sobrang inspiring nung sagot nila eh. Kasi ito, ordinaryong Pilipino to ha, as in yung iba hindi nakagraduate, yung iba magsasaka, yung iba nga, yun, nagba-buy and sell, nagbenta ng insurance. Para sa kanila, ang problema, hindi naman fake news eh. Ang problema, iilang pamilya lang yung may hawak ng pera at impluensya sa Pilipinas at sa probinsya nila. At kung sino yung may hawak ng pera at impluensya, sila ang may hawak ng information. So anong ibig sabihin nito? Nung tinanong namin sa kanila, so ano yung recommendation ninyo para masolusyonan yung fake news? Ang lawak ng pananaw ng ordinaryong Pilipino. Ang sagot nila, hindi naman, syempre, okay, mahalaga yung fact-checking. Okay, sige, mahalaga na may media literacy campaigns, may education program. Pero pasasaan ba naman yan kung iilang pamilya lang rin yung may kapangyarihan sa Pilipinas? So ang sagot nila, Ma'am Malu, ipasa mo anti-dynasty law. Ang problema dito, hindi fake news. Ang problema dito, may iilang tao lang na ang dami ng kapangyarihan. So ako, sumasang-ayon ako sa kanila na parang magkakakabit itong issue na to. Dapat holistic yung sagot natin. Ang fake news or disinformation, bahagi lang siya ng mas malawak na problema na iilang tao lang ang may kapangyarihan sa Pilipinas. Opo. Iilang tao at pwede nating sabihin siguro may pagkukulang na malaki ang media. Kasi baka yung pagre-report hindi matibay, hindi malalim, hindi kapani-paniwala. Sabi nyo nga may integrity question. Ano po? So kawangis noon na they're probably gaining traction kasi baka naman we're losing traction sa quality o integrity o depth of reporting. Well, una naman po sa lahat, gusto ko rin sabihin na talagang saludo po ako sa mga journalists, lalo na pag may bagyo, may earthquake, hindi natin maaasahan ang mga vloggers na pumunta sa mga disaster situations at mag-ulat ng marangal na impormasyon, di ba? So yun naman po yung premise. Believe naman po tayo sa mga journalists sa Pilipinas. Pero yung isa pong finding din sa pag-aaral namin, sa pagbabad ko sa field, hindi lang yung parang feeling ng mga tao may bias or may kakulangan yung journalist, yung meron din minsan na parang paninisi sa ordinaryong tao na pag matraffic, kasalanan nung jeepney driver na pumara sa kanto, hindi kasalanan ng SUV na 3 lanes yung ino-occupy, or pag COVID, kasalanan nung pasaway na kailangan lumabas para magtrabaho kasi otherwise mamamatay sila sa gutom, pero hindi kasalanan ng gobyerno na hindi agad nagbigay ng ayuda. So parang hindi lang dahil yung information minsan hindi credible, pero yung feeling na yung media ko mismo, ako yung sinisisi, ako yung ini-alienate. Tapos ngayon, inaasahan nyo kami na maniwala kami sa inyo. Kami nga yung parating yung sinisisi sa napakaraming problema ng Pilipinas eh. So parang may ganong disconnect. Kaya tuloy pag may vlogger na nagsasabi na hindi tama yan, parati na lang tayong inaaway ng media, parati tayong inaapi, mga dilaw yan. May hugot eh. Kasi may kirot, merong experience na oo nga, bakit kami parati na lang sinisisi sa mga problema ng Pilipinas. So mas may ganong malawak na, feeling ko may ganong malawak na, hindi man feeling ko, pinag-aralan ko yun. May ganong talagang relationship din na medyo strained ang relationship ng legacy media at ng ordinaryong Pilipino. Ang sabi po nung kaibigan kong expert sa advertising, marketing at pati sa media na rin,
hindi mo pwedeng sisihin yung audience. The audience, the market will always have to be right. Ang may problema yung messenger o ang may problema ay yung naghatag ng impormasyon. Siguro may pagkukulang. Tama po ba yun? Kasi nakikita rin natin yung pang-aaway, panlalait sa mga mamamayan online, ano po, or even sa legacy media. So itong kultura na paninisi, itong kultura na panlalait, hindi lang siguro sa media legacy, but also sa online. How do you handle that? Oo nga po eh. And I think yung pag nagka-campus tour po kami, pag kinakausap namin yung mga estudyante tungkol sa ganitong kalakaran na ng politika ngayon, ang nare-realize namin, tumatagos siya talaga sa pang-araw-araw na buhay. Marami kaming na-meet na mga estudyante na hindi na kinakausap yung magulang nila ngayon kasi magkaiba sila ng paniniwala. May mga anak na tinakwil ng magulang, yung umabot na tayo sa ganong level. Kaya sa tingin ko, hindi exaggeration yung sa report namin na tinawag namin siyang parallel public sphere. Kasi diba pag parallel, ganyan, hindi siya nagtatagpo. So ang challenge siguro ngayon is paano tayo gagawa ng isang lipunan. I mean, iisang bansa lang naman ang tinitirhan natin, pare-parehas tayo ng destiny dito. Paano tayo gagawa ng isang bansa kung saan pwede pa rin tayong mag-intersect, di ba? Pwede pa rin nating itulay. At hindi lang siya basta parallel na ganun. Kasi kung patuloy lang na magiging parallel yan, sisiraan tayo, mag-aaway tayo parate, paano tayo makakahanap ng mga solusyon sa mga problema na pare-parehas naman nating kinakaharap, di ba? So, yun yung actually sa end ng report namin, yun yung call to action namin. Na ang sagot, wala sa amin. Kasi we're just humble researchers, di ba? Taga-analyze lang kami ng data. Yung makakasagot kung anong pwedeng gawin, ito talaga yung mga creatives, ito yung mga influencers, content creator, at siguro yung emphasis ko lang din, yung makakasagot dyan, hindi lang kabataan. Huwag natin iasa sa kabataan, o problema nyo yan kasi kayo mga nasa TikTok. Yung mga sa pag-aaral namin, yung mga boomers, ready rin ha, ready rin sila sumali, may ideas din sila. Actually, yung isang result nga ng isang study namin, yung mga boomers, gusto rin nila na sana yung mga ganyang campaign intergenerational din. Kasi kami rin gusto naming sumali, maging bahagi ng solusyon. Huwag nyo lang parating sisihin yung lola nyo na nag-share ng fake news sa Facebook. Kasi yung lola na yon, gusto rin namin makialam at linisin kung ano mang kalat ang meron ngayon sa social media. Miss Nicole, nasuri nyo ba kasi parang ang sabi nga, mas dominant scale, numbers, yung sphere ng influence operations ng mga pula at saka pro-BBM o unit team. Pero may panukala na i-accredit yung mga vloggers sa coverage ng Malacanang. Hindi pa nagte-take off yon, pero parang ang pag binasa mo yung o pag nakinig ka sa mga vlogs nitong mga pro-BBM, I think marami kang makukuha din eh. They project authority. They know the issues. But of course, they have a parang sense of humor na parang tayo magkausap na magkaibigan. Kaiba sa nature ng lengguwahe ng mga CSOs o ng mga nandoon sa kakamping camp. Parang tipong, do we know this to be true? Maniwala kayo sa akin. Ano yung tingin niyo? How do the two camps project yung conversation nila as sources or as influencers? May pagkakaiba ba? Alam nyo, isa sa mga pinagkakaabalahan ko ngayon, huwag na lang natin pangalanan. May isang vlogger na sinusubaybayan ko talaga yung kanyang channel. At meron siya very, very excellent tactics na nakapag Malacanang house tour siya. Tapos, syempre, di ba, ang format ng house tour, pag napapanood mo yan sa YouTube, meron kang kasamang influencer, tapos pinapakita sa iyo yung bahay niya, na parang, oh, ito, transparent ha, lahat nakikita nyo, na para kayong bisita, kaibigan, welcome kayo lahat dito. Tapos yung ginagawa ng influencer na to sa Malacanang house tour, tinanong niya si President Marcos, sabi niya, saan po tinatago dito yung yung mga sapatos ni Madam Imelda? Saan po yung closet niya? Ang sabi ni President Marcos, hindi dito yon. Tsaka hindi niya yon talaga sapatos. Bigay yon ng mga taga Marikina sa kanya. Tapos sabi ng vlogger, kaya pala magkakaiba yung mga size. Di ba parang, okay, kung ako yung viewer, kaya pala. Pero napaka-subtle, napaka-simple, madaling panoorin, masarap pakinggan. Pero meron na siyang influence na pinipedal doon, which is, huwag kayong maniwala na yung mga sapatos at mga alahas ni Madam Imelda, kanya yon. Hindi talaga yung kanya, galing sa Marikina yon.
So lahat ng historical evidence na nagpapakita kung saan galing yung pera na pinambili ng mga karangyaan na yon, hindi pala yung totoo. So bakit ko po binigay yung example na yun? Binigay ko yung example na yun kasi ito yung brilliance ng mga vloggers, ito yung brilliance ng mga influence operation ngayon. Hindi sila nagsisinungaling ng tahasan, pero nagsasabi sila ng kwento na ang sarap pakinggan, ang sarap paniwalaan, 'di ba? Very subtle. So sa tingin ko, kung mas meron silang access sa Malacanang compared to, for example, journalists that are trained to fact check, to double source, tapos may access na nga sila, ang galing pa nilang magkwento, ano nang mangyayari sa realidad natin sa Pilipinas? So sa tingin ko yun yung medyo kailangan talaga bantayan. Sang-ayon ba kayo na dapat i-accredit ang mga vloggers? Hindi ko po kabisado yung debate na yan kasi anong batayan? Anong standard ng good vlogger? Alam natin ang standard ng good journalist. Alam natin yung norms ng journalism, pero ano ang standard of good vlogging? So hindi ako makapagbigay ng opinion dyan dahil parang ang labo. Anong panggagalingan nito? At actually, daang libo ang mga vloggers at bloggers sa Pilipinas. So parang hindi mo malaman kung 50,000 ba dapat ang minimum followers? Marami yun. So ang problema din is yung sinasabi ninyong vetting process. Ano po? Kung merong katulad sa legacy media, merong editor, may news director na magre-review, magla-libel proofing, etc. Ang accountability ay isang problema. Pero sa tansya ko, hindi pa magiging lalong problemado tong influence operations sa to kasi kung vloggers yung unang hatag ng balita. Sabi nyo nga, parang spontaneo sila, marami sila. Bali magiging second draft of history ang legacy media, first draft of history ang vloggers. Ayoko itong sabihin, pero parang papunta na nga tayo doon. Kung walang magbabago, mukhang doon na tayo papunta. Kasi lalo na, hindi lang naman to kasalanan ng vloggers themselves, pero ito na yung nature ng social media ngayon, di ba? Na parang ilang pamilya pa ba ang nagsasama-sama sa hapagkainan tuwing gabi para manood ng balita sa alas 6? Ilang pamilya pa ba yung sa umaga, well, baka ang nerd ng pamilya nito, nag-aagawan ng dyaryo tuwing umaga para basahin yung headline. Ilang pamilya pa ba yung ganun, di ba? Ngayon, ang ginagawa natin bago tayo matulog, telepono, YouTube, TikTok, kanya-kanyang konsumo ng information. So, hindi lang siya basta dahil ang galing ng mga vloggers, maging bahagi ng influence operation, pero bahagi din siya ng paraan ngayon kung paano tayo mag-consume ng information. So I think, mas syempre kayo po ang eksperto dito, pero I think yun din ang open discussion sa legacy media, di ba? Parang paano ba sasabay or paano ba ulit mag-a-assert ng hindi naman necessarily authority, pero legitimacy as the source of accurate information. Okay. Ngayon, sa dalawang kampo, sabi niyo political spheres na magkaiba, ano po, ang CSO or yung kakamping community, hindi naman nakaungos ng husto sa digital platforms o sa social media. Ibig sabihin, nahuhuli o nagde-default. And if you look at them, parang lalo na yung mga CSOs, mahusay yung advocacy work, siguro combination sa mga iba't ibang issue, pero walang significant presence sa social media. So hindi amplified. Bukod sa ang paglalatag nila ng usapin, parang ito ang aming silip sa issue. Parang walang bukas sa pinto for people to join in the conversation. Ano tingin nyo? Huli na ba ang lahat para sa mga CSOs mag-digital migration? Okay. Oo nga po. Ang hirap ng question din na yun. Pero ako kasi naniniwala pa rin ako na yung kahalagahan ng paglubog, yung mata sa mata, tao sa tao na interaction. And I'm trinay naman po din ito ng mga supporters ni Vice President Lenny, di ba? Yung final stretch ng kampanya, talagang house-to-house kampanya talaga. Pero yun nga, too little, too late. Pero ako po kasi kapag lumulubog ako sa field at pinagsama-sama namin yung mga tao nga na iba't ibang opinion, ma'am, iba yung dynamic. Hindi siya aggressive. People ask more questions rather than make judgments na parang, oh ate, ano bang tingin mo kay ano? Or ate, ano bang nabalitaan mo kay ganyan? Minsan kasi nakakalimutan natin yung kahalagahan ng pagtatanong sa social media. Yung questioning, napakahalaga niyang form of democratic discourse kasi nagbubukas siya ng conversation. Parang Ma'am Malu, ilang away sa Facebook ang pwede nang maiwasan kung may nagtanong lang, ano pong ibig niyo sabihin? Kaysa yung, ikaw kasi ganito ka talaga, napakawala mang kwento, Di ba? Parang judgment agad. So sa tingin ko, hindi pa huli ang lahat.
siguro yung isang skill na kailangan nating i-sharpen ay yung pagtatanong at pagbubukas ng conversation rather than pagja-judge at pagsasara ng conversation. Masyadong mainit ang ulo, ano po, at judgmental, at patola. Yun yung problem na. Nakakatempo kasi talaga minsan. So, Miss Dr. Nicole, ang isa pa nating sinasabi yung medyo ngayon excited lahat about the role of the youth. Pero sabi niyo nga, hindi naman youth lang, pero yung boomers, ano po, na generation. Kasi meron bang generational divide ngayon sa pagtutok ng sino ang dapat change actor sa sitwasyon natin ngayon? Yung youth ba na sa iba ang silip lang edad? Ang tingin ko, actually kung hanggang 30 ang youth, ito yung mga young parents, ito yung mga first jobbers, ito yung mga parang hindi lang naman yung out of college o in college na mga kabataan. At sabi nyo nga, hindi naman ibig sabihin si Lola nag-i-spread lang ng maling impormasyon dahil baka nakatulong din sila na imulat ang ating kabataan. So yung generational divide, do you see it? And are we focusing on just the age group and not, youthful messages, youthful content, youthful templates? Yung mga colleagues ko po na sociologist, ang sinasabi, ang sociology of generation sa Pilipinas hindi masyadong useful. Okay. Na kahit sabihin nating youth, ang 30-year-old na nagtatrabaho sa isang tech platform na may condo sa BGC ay hindi parehas ang karanasan sa isang ate na nasa nail salon na nagtatrabaho ng 12 hours a day at nabubuhay sa tip. Kahit sabihin natin pareha silang 24 years old, magkaiba yung karanasan nila. So una sa lahat, kami talaga, very careful kami na sabihin na youth dapat ang nagdadala ng issue na to kasi sobrang magkaiba ang mundo rin na ginagalawa ng kabataang Pilipino. Ang siguro mas ina-advance na namin is yun nga, medyo mas intergenerational na campaign. Na unfair naman na iaasa natin to sa mga kabataan. Unfair naman na sila yung sinisisi na kasi TikTok kayo ng TikTok. Teka lang, ang dami din namang young people on TikTok na nagbibigay ng tamang information, di ba? Ang dami din namang young people on TikTok talking about reproductive health or talking about mental health, di ba? So, yun una sa lahat, wag natin lalahatin yung isang generation. At yun nga, siguro yung magandang intervention ay intergenerational, kung saan sa isang pamilya siguro merong shared language from lola hanggang dun sa bunso, kung ano yung pwede nilang gawin together as a family to create that space to parang critically appreciate information. Pero kung ang tatanungin nyo, paano exactly? Yun na nga po yung appeal namin. Dun sa report, meron kaming call for a community action fund na pwede kaming mag-fund ng, I think, 5 na pilot projects kung paano siya ma-operationalize in reality. Kasi hindi na po namin yun core competence. Opo. Ngayon, let's take note also na ang mga nangyayaring ito dahil din bahagi na we have broken institutions. Ano po? Whether it's the government, yung public institutions, agencies natin, or maybe even the schools, or maybe even the media. So parang, how do you actually handle it? Doon muna tayo sa political sphere kasi sabi niyo ito yung pagkakahati-hati. Ano po? Do we have enough political stars or parang yung mga politiko na talagang panipaniwala, bibigay mo ang respeto mo ng buong buo? Are we also suffering because of the decline in the quality and siguro purposive service of our public officials? Yung isa pong advocacy din namin as people who believe in deliberative democracy is sana matanggal din yung attention away usually from political leaders. Siyempre, mahalaga ang political leaders. Siyempre, mahalaga na may strong political party system. Hindi naman natin yun ikakaila. Pero sa amin, yung shift ng focus namin ay yung sa ordinaryong mamamayan. Ang mahirap po kasi karaniwan sa Pilipinas, pag pinag-uusapan ng politika, parating sinasabi, sino ngang tatakbo sa midterm election? Sino ngang tatakbong presidente? Parang hindi fair parati yung question na yun kasi parang isinaalang-alang na lang natin yung politika sa iilang tao ulit. Di ba? Nare-replicate lang niya yung inequality. Pero ako po, sa pag-aaral na ginagawa ko, pag lumulubog ako sa community, ang dami nating inspiration of democracy in action in the Philippines. So halimbawa, naka-attend ako ng ilang barangay assembly na hindi talaga charismatic yung kapitan. Pero yung paraan niya para i-bring together yung community, para i-solve yung problema dun sa barangay, exceptional. Diba? Na parang siguro
ito yung mga investments na kailangan natin gawin para palakasin yung mga barangay, yung mga villages, yung mga youth organizations that are not necessarily political, but know how to solve problems together. So ako, yun yung nakita ko after halimbawa nung Typhoon Yolanda sa Tacloban. May isang community sa Barangay 88, ang daming namatay, lumipat sila sa Pope Francis Village. Tapos yung mga tao involved mismo na nag-deliberate sila na ultimo kulay nung pintura ng mga bagong housing, ultimo street names. Nag-deliberate sila at nag-decide sila together. At ngayon, isa siyang model community sa Tacloban. Kung tatanungin mo ako, meron bang star na leader? Meron bang pwedeng maging mayor? Or, di ba, labanan ng dynasty sa Tacloban? Hindi yun yung takbo eh. Ang takbo, kaya nila. Hindi isang tao, community, sama-sama sila. Na kahit sino yung maging head ng community, tatakbo pa rin yan kasi hindi nakasalalay sa isang tao yung success nila. So, ma'am, ang daming ganitong example sa Pilipinas. So, sana yun po yung nasa spotlight din natin. Na huwag natin isalalay sa isang politiko yung demokrasya natin. Isalalay natin siya sa communities. Opo. So parang tipong ang sinasabi niyo, at talaga naman yan, makikita mo maraming anecdotes, ano po, na tunay na buhay, na kwento, hyper-local, local level, maayos yung mga politiko at ang ating mga public officials at yung community engagement, matibay. Pero sa national level, parang doon may konting pagtatampo na yung mga tao na sino ba kapani-paniwala. Palagi na lang na parang sino ang tatakbo na may partidong may pera. Parang ganun ho yung nangyayari. So, how do you see this engagement coming in the next 6 years? Mas yung local leaders ba at yung local communities ba na mas aktibo at engage ang magiging source of hope o silver lining natin? Ako po, mas doon ako invested sa local communities. Pero naiintindihan ko rin na very limited lang ang kayang gawin ng local community. Sino ba ang may trillion peso budget, di ba? Malamang national government yan. So, mahalaga rin na mas scale up nga yung mga ganitong community engagements. Pero parang sa buong kasaysayan naman po kasi ng demokrasya ng Pilipinas, parang yung frustration is it seems like we were set up to fail. Nasa simula pa lang, kaya naman nagka-eleksyon sa Pilipinas para wag na mag-away-away yung mga pamilyang may lupa. Diba? Hindi naman para palayain tayo at magkaroon talaga ng demokrasya. Para lang wag mag-away-away yung mga mayayaman. So, siguro yung frustration or yung sad story ngayon ng demokrasya sa Pilipinas is paano natin titibagin yung ganong klaseng kasaysayan na parang we were set up to fail. So ako, pinag-iisipan ko pa rin yun. Kaya hindi ako makatulog sa gabi eh. Kasi parang, why do people in power, why would they give up their power, di ba? At kahit sobrang inspired ako dito sa mga community-based democracies, kung meron pa rin ilang pamilya lang na naghahari-harian, paano natin yun wawasakin? So, baka po to be continued yung conversation natin kasi hindi ko pa rin alam ang sagot. Kailangan ko ulit bumabad sa field. Nabanggit niyo yung political dynasty. Ano po, ang constitution natin, dekada nang lumipas, hindi pa rin nagkakaroon ng batas laban sa political dynasties. Pinagdidebatihan pa rin. Wala pa ring batas para sa freedom of information. Ano po, executive order lang. So, kung ganito pa rin ang mangyayari na lahat halos ng probinsya sa Pilipinas ay may mga political clans na namamayagpag at sila din yung nahahalal sa Kongreso, sa Senado at sa House of Representatives. May pag-asa pa bang lumusot ang anti-political dynasty law at FOI? Ako po medyo talaga, very skeptical ako na pwede siyang mangyari. Kasagsagan ng campaign, ma'am, a decade ago, di ba? Akala natin may opening. Kung yung pinaka-opening nga, tingin natin may hope, walang nangyari. How much more in an environment na nag-iba na yung diskurso on good governance, di ba? So, sa tingin ko, kailangan talaga back to the drawing board. Yung karaniwan ko po kasing naririnig, may mga bagong dynasty ngayon na mas malawak na yung pag-iisip. May mga bagong dynasty ngayon na nakapag-aral na abroad, na dinadala yung mga natutunan sa Pilipinas. Pero hanggang saan yung commitment nila dito, di ba? Minsan hanggang lip service lang. So, siguro challenge na rin siya for the so-called enlightened dynasties na put your money where your mouth is, di ba? Na parang, nasulat ko nga yun before for a blog sa GMA News din, na parang a good dynasty is a dynasty that is not afraid to be irrelevant. A good dynasty is a dynasty that is willing to give up power. Until nandun sa point, itong dynasty na to, na kaya niyang i-give up yung power niya, hindi ako believe sa'yo. Kahit ikaw ang pinaka-progressive, pinaka-maraming na pag-aralan, pinaka-maraming batas na napasa na
progressive. Kung hindi ka handa na i-give up yung power mo, hindi ako believe sa'yo. Alright. Meron po mga dynasty, sabi nyo nga, na parang tipong mas nakapag-aral na, mas bukas ang isip. Pero meron din naman ng mga apo at na third generation na ganun pa rin naman, ka-conservative, ano po? O ganun pa rin naman ka-self-focused ang interest. Ibig sabihin, manatili sa poder at mamayagpag sa ekonomiya. So, sa tingin ninyo, parang may kabataan din doon, ano po? So, we're not seeing a lot of yung youthful legislators na parang tipong mas progressive politics o bukas ang kaisipan. Meron din yung like Sandro Marcos o yung pamangkin ni Senator Tolentino. Iba yung kanilang habas. Iba doon sa mga habas ng mga militanteng legislators. Ano po? So, dalawang mukha ng kabataan ang makikita mo even sa mga nahalal sa pwesto. Miss Nicole, sa inyong pag-aaral, nasilip nyo rin na parang tipong sa nakaraang halalan o bago pa naghalalan, meron ng attempts to refurbish, revise the image of the Marcoses. Paano ho ito nangyari at ano sa tingin nyo yung naging sa dulo, nag-succeed ba sila? Nako, sobrang successful po sila. Meron po akong isang nasulat na parang nag-iba na yung kwento ng demokrasya ng Pilipinas. Marami na po ang naniniwala na ang mga Marcos ang biktima ng EDSA at ang mga sumusuporta ng EDSA ay ang mga tao na nilinlang ang mga Pilipino na ibalik ang demokrasya. So, actually, para po sa mga, lalo na sa mga aktivista nung panahon ng diktadurya, no, na parang sorry, nakakahiya na nangyayari to sa bansa ngayon. Pero siguro yung lesson din dito is kung kaya siyang gawin sa pamamagitan ng tinatawag na influence operation, ibig sabihin, kaya din siyang gawin ng mga naniniwala sa demokrasya na itama yung kasaysayan. Pero yung message namin dun sa report, hindi siya pwedeng madaliin. Slow burn yung kailangan. Kahit nakaka-tempt na yun nga, mang-cancel, uminit ang ulo, pumatola sa social media. Changing people's minds is kailangan talaga slow burn siya at very creative dapat ang tactics at maging engaging at maging humble din tayo sa pakikipag-usap sa mga tao na iba na yung paniniwala ngayon. So, nag-agree po ako, naging very successful ang mga Marcoses sa pagpapalit ng kwento ng demokrasya sa Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang kwento. Pwede pa tong baguhin. Okay. Sa ngayon po, halos 4 na buwan sa poder si Pangulong BBM at maraming mga issue. Marami ring mga mahusay na naganap. Yung economic managers, yung inflation at yung GDP. Na, although mataas inflation, GDP growth rate, third quarter parang ayos. Pero may mga pagkukulang. Sabi nila sa issue ng presyo ng mga pangunahing bilihin, madalas mag-party, medyo mabagal ang tugon pagka mayroong sakuna o kalamidad. Ang kanila pang layunin po ba i-redeem ang family name o tipong magbalik loob at pahusayin ang imahe ng mga Marcoses? Will he have enough time for that? 2,000 araw pa ho ang natitira. Depende rin po kung anong gagawin nila halimbawa sa Constitution. Kung babaguhin nila yon, malamang hindi 6 na taon lang ang chance ni President Marcos na pabanguhin ang pangalan ng mga Marcos. Pero kung gagawin po natin siguro yung comparison kay President Duterte na ang daming pinangako sa simula ng administration pero pagkatapos naman ng administration parang alanganin pa rin yung lugar ng Pilipinas pero sikat pa rin siya. Sa tingin ko, pwedeng maging ganun din yung trajectory ni President Marcos na ang daming support, he will still be popular maybe by the end of his term even though the country is not in the best position. Sa tingin ko, ang pinaka-realistic na pwede nating ma-expect out of this is the return of the mainstreaming of the Marcoses as a political name. Nabanggit nyo nga kanina, 3 henerasyon na yan. Ang binoto ng Pilipinas ngayon, hindi lang si President Marcos, pero the next generation of the Romualdeses and the Marcoses as part of the political mainstream. So hindi na sila yung kontrabida, kumbaga, sa kasaysayan ng Pilipinas. They're very much part of the victors of Philippine politics. So kung hanggang saan yon, kung anong klaseng kapangyarihan at gusto nilang gawin sa kapangyarihan nila, remains to be seen.
Okay. Ano po ang inyong call to action? Meron kayo doon sa inyong report sa dulo na sinasabi na the power of the individual. Ano po? Pero meron ba kayong pwede ring sub-messages para doon sa mga dalawang kampo ng influence operations sa ating public officials na merong malaking role na pagtagpuin yung dalawang nagbabangga ang kampo? Yes, so yung call to action po namin is meron kaming Community Action Fund na meron pong $1,500. Hindi po siya in pesos para yung full amount matatanggap nila. We call all Filipinos, students, boomers, Gen Z, nakapag-aral, hindi nakapagtapos, everyone in the creative community na invitation to na mag-experiment tayo. Ano kayang pwede nating gawin para itulay yung dalawang realidad na hindi na nag-i-interact ngayon? Anong klaseng programa ang pwede nating gawin? So open kami to all sorts of ideas para suportahan yon dahil hindi naman namin to core competence as academics. So nakikipag-collaborate po kami sa mas malawak na lipunan sa Pilipinas para gumawa ng ganong projects. Sa politiko po, no, Ma'am Malu, I'm very jaded. I'm sorry. I have no message to them. Pero can you just stop doing harm? Pero to be honest, parang mas nakafocus po ang attention ko ngayon to the creativity of the Filipino people, kung paano natin itatawid itong yugto ng demokrasya na to na very fragmented at very divided ang public sphere. At yung parati nga naming panawagan sa mga kapwa Pilipino is, teka lang, hindi tayo yung magkaaway dito. Merong yung mayaman pag nag-aaway tayo. Merong nakikinabang pag nagbabardagulan tayo sa Twitter. Merong nakikinabang dito. So tanongin natin, sino yon? Sino yung kumikita sa division natin? Sino yung nakikinabang pag hindi tayo nag-unite ng maayos at nag-aaway lang tayo? So iwan ko na lang po yun na open question. Pero sana makapag-reflect din tayo kung sino ang nakikinabang sa division ng Pilipinas. Opo. At kanina yung sinabi niyo yung mahalaga, yung makinig, magsuri, magbukas ng pinto kahit na sa kabilang kampo galing yan. Kasi sa ngayon, parang tipong mga tawag nila, echo chambers na lang tayo, no? Doon sa mga pinapaniwalaan natin at kabarkada natin at kapareho natin ng kaisipan, doon na lang tayo nakikinig at nakikipag-usap. Oo nga po. Masakit, mahirap, masakit sa ulo, pero kailangan kasi po wala tayong choice. Tayo-tayo rin naman yung haharap ng mga problema ng Pilipinas. Opo. On that note, nagpapasalamat po kami. Ang dami niyong nailinaw na mga bagay-bagay. Dr. Nicole Curato, co-author ng Parallel Public Spheres, Influence Operations of the 2022 Presidential Elections. Maraming salamat, Ms. Nicole, at good luck sa ating lahat. Salamat din po at good luck din sa inyo.